Hay nako. Eto sunod nating, ita-topic mga kababayan. Naku eto magali putang sorry, naku eto, ayan, may sinasabi, mga kongresista talo sa 70 panukalang batas na isusulong si Pastor Kibuloy. Aba, 70 agad ang ilalagay ni Kibuloy, ha? Ilabas mo muna kaya yung sarili mo diyan. Ipagtanggol mo muna kaya yung sarili mo diyan. Di mo ba? Mga kababayan, basahin natin kung ano yung 70 na ipapanukala daw po ni Buloyski, mga kababayan. Madami ito, Buloyski, ha? Ano daw? Sabi, talo na ng senatorial candidate na si Pastor Kibuloy ang mga kongresista pagdating sa mga panukalang batas na kanyang isusulong sakaling mahalal ng Senado. Sabi ng Semenay, no? Malinaw at detalyado ang mga plano ni Kibuloy para sa bansa at naniniwala siyang may kakayanan itong maisakatuparan ang kanyang mga adhikain sakaling mahalal bilang senador. Matatapos na to, wala pa akong naririnig doon sa 70. Kabilang sa mga pangunahing panukala ni Buloyski ang paggawa ng mga akbang upang gawing first world country. Ibigay nyo kay Kibuloy yung pera ng Pilipinas 5 years from now. Ano kaya mangyayari, mga bossing? Ano? Biruin mo, senator lang ang tinatakbo niya. Ibigay nyo sa akin ang pera ng Pilipinas at 5 years from now, ano kaya mangyayari, mga bossing, no? Pagka hinawakan na ni Buloyski, wala daw. Bawal, ayun bawal pa yung bawal daw yung may eepal, bawal daw yung makikialam. No, siya lang. Yape. Deads, mga kababayan, kung sakaling gano'n ang mangyari. O eto pa. Yun, sabi dito, kabilang sa mga pangunahing panukala ni Buloyski ang paggawa ng mga hakbang upang gawing first world country ang Pilipinas. Pagpapatupad ng zero corruption. Naku, lagot ka, Inday Sara Duterte, mukhang uunahin ka ni Kibuloy. Ano po? Although, para maging patas naman po tayo sa vice-presidente hindi pa napapatunayan. 'Di ba? Pero ayaw lang po sagutin at patuloy na iniiwasan ng ating vice-presidente, mga kababayan. Kaya naiisip ng sambayan ng Pilipino na corrupt ang vice-presidente kasi ayaw ipaliwanag, walang transparency. 'Di ba? Mukhang uunahin ni Buloyski ang ating vice-presidente, baka magalit naman yung best friend niyan. Yung best friend mo, Buloyski, di ba si Tandang Duterte? Tapos uunahin mo sila? Grabe ka naman. Ano daw? Kabilang sa mga pangunahing panukala ni Buloyski ang paggawa ng mga hakbang upang gawing first world country ang Pilipinas, pagpapatupad ng zero corruption policy sa gobyerno, pagpapalakas ng sektor ng turismo at pagtutok sa anti-criminality and drug. Yan na naman. Laban kontra droga na naman. Tapos style na naman yan. Style na naman tokhang. Wala na bang iba? Ulitin ko, mga kababayan, tayo po, no? Tayo, ayaw natin sa droga, mga bossing. Pero, ang gusto natin ay ipatupad ng tama. Yung walang nadadamay na mga wala namang kinalaman sa droga. Di ba? Ipatupad ng tama nang hindi lumalabag sa karapatan ng tao. Yung tama ho. Walang pamilya na tatangis, luluha dahil yung kapamilya nila ay napagbintangan. Ayusing maigi. Di ba, mga bossing? Yan na naman, hindi kayo. Dali nyo na lang kaya sa Davao yung tokhang-tokhang ninyo. Kung mananalo ang dating Pangulong Duterte. Mukhang 50-50 din ang dating Pangulong Duterte sa mismong balwarte niya . Bukod rito, kanyang isinusulong din ang pagkakaroon ng isang national superhighway system at mga konkretong solusyon upang tugunan ang kahirapan ng bansa. Dapat sabihin doon sa kanyang mga campaign rally.
Nagpapaalam kasi kayo kapagka mag-aano kayo, magpapalabas kayo ng mga campaign ano ni Buloyski, hindi kayo nagpapaalam kaya napapagalitan kayo ng korte, eh. 'Di ho ba? Oh. Hindi sila nagpapaalam kaya napapagalitan sila ng korte. Anyway, mga kababayan, mukhang malabo naman pong ano 'to, mukhang malabo naman pong makapasok 'tong si Buloyski. Bakit 'to, mga bossing? Ay naku. Number 1? Number 1 po sa survey nila. 'Di ba Kilabot Gaming at Raymond Gatmen? O number 1 si Buloyski doon sa survey nila, mga kababayan. Kung di ako nagkakamali, yung mga channel ni Buloy. Ay, totoo ba 'yon? Eto, tanong talaga ha. Nagtatanong talaga ako sa inyo. Ayan, Shiro Kansaki, Kilabot Gaming. Totoo ba na 13 channel ni Buloyski napasara? Totoo 'yon? Talaga alam ko meron pa, hindi kasi baka mamaya hindi lahat. May isa akong channel na alam ko kay Buloyski din po 'yon, iba lang yung mukhang nagsasalita do'n. Nakalimutan ko, eh. Jordan G! Dati channel nung kaibigan natin 'yun, eh, 'no? Paki-type nga diyan kung yung channel na is kay Buloyski din 'yun, 'no? Sinabi nung ano, nung kaibigan namin, oo. Kapagka susunod na live namin ipapakita ko sa inyo kung anong channel 'yon, 'di ba? Sabi ni Sir Proy, "Sir Mark, 'di ba Diyos nila si Kibuloy?" Oh, oo po, 'yun ang paniwala ko, 'yun ang 'yun ang pagkakaintindi ko, 'no, doon sa kanila. Sir Mark, 'di ba Diyos nila si Kibuloy? Bakit di sila mag-pray doon para manalo sila? Ewan ko po diyan sa mga 'yan. Mga DDS, pambato po nila 'to. Si Buloyski, mga kababayan. Ano po? Bakit hindi pa kayo mag-convert doon, no? No? Pwede ng pangalanan 'yan. Palitan niyo na ng ano ba 'yun? Kojik sila, 'di ba? Oh. Sugo ni Buloyski, pwede na kayo. Mga DDS, sama na kayo diyan. Total naman, hangang-hanga kayo dito sa tao na 'to. Kami hindi, eh. Kami hindi, eh. Unang-una, kesa harapin yung ikinaso sa kanya, nagtago. Oh. Binabastos ang Senado pero gustong maging senador, mga kababayan. Paano binabastos ang Senado? Di ho ba pinapatawag sa Senado para tawag diyan? I-explain yung kanyang sarili. Pero ano ginawa niya? Binastos niya. Nagtago siya. Hindi niya sinunod. Hindi na tinupad. Oh. Paano kung sakaling maging senator to, si Buloyski? Di pag nagpatawag siya, di babastusin lang din siya. Di ba? Oh. Di ho ba? Sabi ni Master Chief, public works projects. No, diyan madaming makukurakot, sigurado. Gusto ni Kibuloy. Oh. Ibigay nga daw ho natin yung pera ng Pilipinas sa kanya at siya na ang bahala.